So, what's up mga idolo? So, nandito na naman ako guys. Nagbabalik Kuya Mutetsu. So, what's up guys? So, nandito na tayo ngayon sa office. So, ang gagawin natin for today's video guys, tuturuan ko kayo ng tips and tricks and tips kung paano mag-set up ng devices saka appliances. So, unang-una, pagkapasok mo sa office, alam mo naman yung rule number 1. Siyempre, maglinis. So, tapos na ako doon. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano maglinis, mag-set up ng devices saka appliances. So, bago kayo pumasok ng office, di ba mainit kapag pumasok kayo sa office, syempre ulong. Ang gagawin ninyo, huwag nyo agad sisindihan yung aircon. I-ano muna siya, igawin nyo munang fan. Huwag nyo bibiglain na isasagad na very cool ka agad. O isasagad na sagad na gano'n, ikukul nyo ka agad ng biglaan yung very cool. Dapat fan lang muna guys. Parang tao lang kasi yung appliances natin guys, yung aircon. Parang tao lang din kasi yan. Parang tao lang din kasi yan pre, pag sinasagad mo, di ba, pag binibigla mo masakit. Yun, parang ganun din yun pre, yung aircon. Nakakaramdam din ng sakit yan. Tignan mo yung mga sakit yan, bigla-bigla na lang hindi nakakanda. Tapos, minsan magkakaroon pa siya ng ng yelo-yelo sa niya. Hindi papasok yun, nilalabas yung lamig kasi mamumuo yung yelo. Kasi pag tinututo nyo kaagad yung aircon guys, kasi galing siya sa hindi siya matagal siyang ginagamit, di ba? Kunyari 12 hours, 24 hours siya ginagamit. Huwag nyo muna isasagad na cool. I-fan nyo muna siya. So yun, ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng devices. Ngayon makikita nyo dito guys, ganito yung pagkakaayos ko sa PC after ko ginamit. Yan. After ko ginamit. Ganyan yung pagkakaayos niya. Yung keyboard nyo guys, itaob nyo. Hindi naman wag naman yung itataob mo na ganito. Wag yung ganito, wag yung ganyan. Ganito lang guys. Para hindi siya malikabukan. Kasi kapag nakaganyan yan, pagkatapos mong ginamit, tapos nakaganyan lang yan. Nakaganyan lang siya. Tapos nabakado siya ng 12 hours or 24 hours. Ano na siya? Parang may mga alikabok-alikabok na sa loob. Singit-singit ng keyboard. Singit-singit ng mga button ng keyboard. So, dapat nakaganito siya kapag after nyo ginamit. Tsaka yung mouse guys, dapat nakaganito after nyo ginamit. Yan. Kasi makikita nyo, kapag nakaganito yan, nakaganyan yan, makikita nyo yung cursor. Tsaka yung cursor nya guys, ingat-ingatan nyo itong ganito nya. Ito. Kasi pag yan nasira pre, maglulus na hirap ka nang pumindot nyan pre. Hindi ka na makakapindot ng maayos, ng smooth sa PC mo. Yun mo, pag nakaganyan kasi yan, pag matagal na nakaganyan, yun ang mangyayari, dudumi-dumi siya. Tapos masisiksikan ng alikabok ng ganito niya. Kaya dapat, nakaganyan lang siya, hindi siya nakaganon. Set up muna tayo for today's video. Unahin natin yung laptop. Guys, passport na natin guys. So dagdag ko lang mga idolo kapag magpapatay kayo ng laptop or PC, di ba? Kunyari, open ko to. Yung mali pa yung password. Ayan. Kunyari, magkano kayo? Magpapatay kayo ng laptop. Kung magpapatay kayo ng laptop guys, huwag nyong pinipindot na rekta dito. Saan na? Dito sa power button nya, huwag nyong pinipindot ng rekta dyan. Minsan dyan nasisira yung mga laptop natin eh. Hindi nyo kasi tawag dito, hindi nyo kasi alam kung bakit hard button kasi to guys. Parang kumbaga
kapag magre-reset ka, parang hard reset siya. Pag pinindot nyo kasi yan, bigla-bigla siyang mamamatay. So, dapat gawin nyo, pindutin nyo lang to dito, yung nakalagay dito sa baba. Tapos, shutdown. Shutdown nyo lang. Kapag di nyo gagamitin, shutdown nyo na. No, shutdown nyo. Kapag 24 hours yung di ginamit, shutdown na. O kaya, basta magpasa 24 hours shutdown. Pero kapag gagamitin nyo naman, kunyari, 3 hours, 4 hours, gagamitin nyo na. Pinagpahinga nyo muna ng 3 hours, 4 hours. Sleep lang. So, wag na wag niyong pipindutin to guys, ha. Wag na wag niyong pipindutin. Ginagamit lang to guys kapag kapag ino-open yung laptop. Ino-open yung laptop. Huwag niyo basta-basta pinipindot yan, hard reset. Parang hard reset kasi yan eh. So, based on my experience lang naman, tsaka knowledge, sa mga natutunan ko. Diba? So, yun. Pagkatapos nyong ma-open yung laptop nyo, yung pagre-refresh naman, kahit mga 3 or 2 refresh lang, okay na yun, pre. Kasi kahit nga isang refresh lang, okay na yun, pre. Basta hintayin nyo lang. Kasi minsan yung mga laptop, kapag mababa yung specs, kasi pag mababa yung specs ng laptop mo, mabagal talaga yan. Lalo na kapag naka i3. Pag naka i3 yung laptop guys, mababa. Core i3. Parang, tingnan mo nga akin, naka i3. Mababa pa yan. Mabagal to eh. Pag naka i3 kasi mabagal talaga yung mga laptop guys. So yun. Tsaka ito pa mga idolo, no. Wag na wag nyong, pag may lumabas na ganito sa laptop ninyo, ayan, update kasi yan. Pag may lumabas na ganyan, wag na wag nyong basta i-update ka agad mga idolo. Kasi guys, pag in-update nyo kaagad yun, basta-basta yun, pag in-update nyo kaagad, ang mangyayari niyan, mapupuno yung RAM nyo mga idolo. Kunyari, 8GB RAM lang yung laptop ninyo. Pag upgrade kayo ng upgrade, putik na yan. Yung RAM nyo, hindi nyo namamalayan, punong-puno na, pre, sasabog yung nun. Yun na sa loob ng laptop, yung parang maliit lang kasi yung na yun. Parang bumbilya lang na maliit. Sasabog yun. Yun nasisira minsan yung laptop natin. Dapat, alam nyo, kunyari yung update kasi, may gig kasi yan eh, may mga gigabyte yan eh. So dapat kung alam nyo kaya ng laptop ninyo, pwede nyo naman i-upgrade. Pero kapag hindi kaya ng laptop ninyo, pre, huwag kayong basta-basta nag-upgrade. Hindi nyo namamalayan bakit ayaw nang gumana ng laptop ko, ayaw nang sumindi. Ayun pala, upgrade ka ng upgrade. Ganon din sa cellphone, pre, ha. Pati sa cellphone, ganon. Huwag kayo basta-basta nag-upgrade pag may lumabas na update. Pag may nag-update na sa cellphone nyo, your device is outdated pag gano'n. Okay, basta-basta nag-update. Kasi yung cellphone ninyo may RAM din yan. Gano'n nasira yung cellphone ko guys dati. Yung RAM ko, sobrahan ko sa kaka-update. Yun, nasira. Tapos kailangan palitan ng appliances sa loob. Kasi sa loob yun parang maliliit na, parang bilyang maliliit. LED parang gano'n. So yun. Ito naman guys, kapag naman naka-open natin, ayun, di ba naka-open? So kapag magpapatay naman kayo ng PC naman, open muna natin. Pag open natin, ito pipindutin mo. Yan. Ito lang yan. Tapos kapag magpapatay ka ng PC, huwag nyong nire-recta. Huwag nyong nire-rectang tanggalin yan or alisin yung mga nakasaksak kasi masisira yan. Ang gawin nyo, sa una, ganun din yung sinabi ko, shutdown nyo muna, tapos pindutin nyo muna to, ayan, pindutin nyo to, tapos tsaka nyo alisin yung saksakan. So guys, katulad nito, ito yung sinasabi ko sa inyo, na wag kayong agad nag-update. So ito, tingnan mo to. Ayan o, may lumabas siya na, ito. Ayan o, your device needs to restart to install update. Select a time to restart. Hindi ko siya in-update kasi yung RAM ko sobrang babanan ng RAM nito. Windows 10 kasi to dati nung hindi ko pa nagagawa. Nung ayaw gumana Windows 10. So parang wala na siyang kasi nakalagay nun, hindi na siya gumagana.
para nag-error na siya kasi matagal na siya hindi nagamit. Pakita ko sa inyo. So yan siya guys. So yun, kung makikita natin dito sa specs na itong PC na to, pakita ko sa inyo yung specs niya. Pakita ko sa inyo yung specs. Sobrang baba na kaya hindi ko siya ina-update. Ano yung specs na ito guys. Sobrang baba na ng specs kaya hindi ko na siya ina-update. Ayan o. Kita nyo. Kita nyo pre. Oh. 7.83 gig. Usable 8 gig RAM lang siya. Kaya hindi ko na siya ina-update. Ayan na talaga yung maximum niya. Kasi ang ginawa ko dito sa PC na to, Windows 10 siya dati, tapos ginawa kong Windows 11 Lite. Ginawa ko siyang Windows 11 Lite. Kasi hindi niya kayang Windows 11 Pro o kaya Windows 11 single home Hindi niya kaya yun. Kapag pala mag-upgrade kayo ng mga Windows guys, for example, Windows 10 yung laptop ninyo tapos gusto niyo siyang i-upgrade ng Windows 11, huwag kayong tingnan niyo muna yung RAM ng laptop ninyo kung kaya niya, kasi yung nasa bit kasi yan bit 64-bit, 32-bit. Minsan kasi yung mga laptop nasa 32-bit tas 8GB RAM, hindi niya kaya yung mga Windows 11 Pro, Windows 11 single home, hindi niya kaya yun. Magano muna kayo Windows 10 Pro or Windows 11 Lite, pwede. Huwag kayong basta-basta nag-update ng Windows 11 single home, sobrang laki nun. Ang laki ng partition nun guys. Ito ang Windows 11 Lite, ang laki na ng partition So yun. So yun guys, update ko lang din kayo. Kung meron palang naghahanap ng gagawa ng laptop ninyo, kung hindi nyo kayang gawin hardware o kaya software, DM lang kayo dito sa account ko guys, dito sa may page ko. DM mo lang sa baba, sabihin nyo sa comment section. Tapos, may message ko kayo. So, yun. Peace. Tsaka pala guys, nakalimutan ko. Nagbi-build din pala ako ng guys ng computer mga idolo Kung sinong gusto magpa-build guys. Kahit sang lugar. Tanginan lugar, hindi kahit saan lugar pre, masyadong malayo na pag Metro Manila ano lang, siguro mga bandang Panigi, basta Starlock City pre, Starlock City. DM nyo lang ako kung sinong gusto magpa-build, DM nyo lang ako, yun lang. Anong pre, presyo kaibigan lang. So yun, peace out, let's